Gandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat sa Panginoon kasi ngayong umaga, ngayong araw ay nagising na naman po tayo at wala pong ibang gumawa niyan kundi ang ating Panginoon. Ginising niya po tayong lahat kasi meron pong ipapagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Sa bawat araw, meron po tayong assignment sa ating Panginoon kasi sa mga buhay natin bilang anak ng Diyos, kailangan yung pananampalataya na itinanim ng Diyos sa ating mga puso, kanyang pinatubo, nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng mga dahon, ng bunga. So ngayon, dahil namunga na, dahil sa habag ng Diyos sa kanyang gabay sa atin, naisa man ng Diyos na ibahagi naman natin yung bunga ng ating tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po mga kaibigan, nandito po ang inyong Nanay Rayleigh kasi kung ano po yung bunga ng aking pananampalataya sa Diyos ay ito naman po ang nais kong ibahagi sa inyo upang sa ganon maintindihan niyo po ang purpose ng buhay kung bakit po tayo ginising muli ng Panginoon ngayong umaga. Kaya mga kaibigan, sa gabay po at patnubay ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo, tayo po ay narito uli sa ating sharing time. Napakasaya po at napaka-excitement kapag ang salita na po ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Dati yung lumang Nanay Rayleigh kapag latest na balita sa kapaligiran, grabing excitement. Pero ngayon po, binago ng Diyos. Kapag salita na ng Diyos, itong good news, itong magandang balita ng Panginoon ang ating pinag-uusapan. Kahit wala ng kainan, minsan wala ng pahinga, minsan di na natin nakikita ang oras. Bakit? Kasi nakaka-excite po talaga ang salita ng Diyos kapag ating binabasa at pinag-uusapan. Lalo na po kapag tayong mga magkakapatid kay Kristo ay sama-sama kanya-kanya ng bahaginan ng mga magagandang patutuo na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Di po ba? Kaya mga kaibigan ko, mga kababayan ko, tayo po ay patuloy na magbasa ng salita ng Diyos upang sa ganon, malaman po natin kung ano yung purpose ng Panginoon ngayong araw sa buhay natin, kung bakit ginising niya po tayong muli. Hindi po tayo ginising ng Diyos ngayong umaga para lang kumain, maglinis, maglaba, mag-alaga ng ating pamilya, ng ating mga apo, magtrabaho, at kung ano paman. Kundi ang number one na nais ng Diyos na ipagawa sa atin ngayong araw ay yung maitaas siya, maitanghal ang kanyang dakilang pangalan, mabigyan ng parangal ang dakilang pangalan ng ating Panginoon, at maipakilala siya sa mga tao na hindi pa talaga siya lubusang kilala, at mabigyan ng warning o babala ang bawat buhay ng mga tao na nasa bingit ng kapahamakan. So, ngayong umaga po mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi sabi ko nga po, isang regalo ng Diyos at himala sa buhay ko na binigyan po ako ng isang malakas na kalooban, ng isang matibay na pananampalataya kay Kristo, ng isang totoong relasyon sa Panginoon, kung bakit nagagawa ko po ang bagay na ito. At salamat sa banal na Espiritu Santo dahil siya po ang nagtuturo sa akin kung ano po ang bibigkasin ng aking mga labi. Sabi ko nga po, hindi po ako nag-aral sa Bible School. Wala po akong napasukan o natapos na mga seminar para maging pastor. Hindi ko po alam ang mga salitang hermeneutics, theology. Yan po ay naririnig ko lang sa mga pastor at hindi ko po yan naunawaan kung anong ibig sabihin nun dahil
Malalaman ko lang ang ibig sabihin nun kapag ako po ay pumasok sa pag-seminar bilang maging pastor. Ano po, ako po ay isang nanay Rayli lamang, isang senior citizen na laging nagbabasa ng salita ng Diyos, laging nananalangin, at sinisikap na maging totoong anak ng Diyos sa bawat araw, na laging humihiling sa Diyos na nawa ay mabigyan ko man lang kahit konting ngiti ang puso ng Diyos sa aking ginagawa. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko po na nakakarinig ng aking mga mensahe na binabasa o mensahe ng ating Diyos na aking binabasa dito sa aking YouTube channel, nawa po ay maunawaan niyo po ang aking pinapaunawa sa inyo sa oras na ito. At tutulungan po tayo ng Diyos kung paano po unawain. Huwag niyo pong titignan ang aking sarili bilang tao. Sabi ko nga, isa lang ako na senior citizen at wala po akong maraming alam sa maraming bagay sa mundong ito. Pero kapag mga bagay na makalangit, salamat sa Diyos kasi marami pong ipinapaalam na sikreto ang Panginoon sa buhay ko. Kaya ngayong umaga, ang mga sikretong ito na inihayag ng Diyos sa buhay ko, ay ito rin ang nais kong ihayag sa inyo para lahat tayo ay nakakaalam na hindi na ito sikreto, di po ba? Para sa ganon, makita natin yung ating sarili dito. At kung hindi naman natin kailangan makita pa ang sarili natin dito, ito rin ang ating maihayag at maipamigay, maipamalita sa ating mga kapwa-tao. Ano po? So mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas. Chapter 16 verse 19 to verse 31. Ang title po nito ay Ang Mayaman at si Lazaro. Sa English Bible po nito ay Luke chapter 16 verse 19 to 31. Nasa New Testament po tayo. At Tagalog Bible po ang aking laging ginagamit mga kaibigan para po sa ating lahi bilang mga Pilipino. Ano po? Ang Mayaman at si Lazaro. Ito po yung title ng ating babasahin. Verse 19, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Verse 21, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Verse 22, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Verse 26, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makakaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Verse 27, at sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin sila sa bahay ng aking ama,
sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Verse 31, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na ating nabasa. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe na napakaganda na mensahe ito ngayong umaga. Alam niyo mga kaibigan, meron tayong nararamdaman dito. At salamat sa Diyos kasi nararamdaman natin. Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin ngayong umaga, lalo na sa ating mga puso. Balikan ko po itong verse 19. Sabi dito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Sabi naman dito sa verse 20, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Sabi po sa verse 21, upang mamulot, kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng aso, at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Dito po muna tayo hanggang 19 hanggang 21. Nakita ko po dito yung karakter ng isang mayaman. Siguro sa bawat araw na lalabas siya sa gate, kung siya man ay nakasakay na sa kanyang mamahaling sasakyan, imposible na hindi niya nakita itong pulubi na si Lazaro, di po ba? Ang mayamang ito ay nagdaramit ng mamahalin, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Pero hindi ko man lang siya nakitaan ng karakter ng isang tao na mahabagin, maawain at matulungin. Dinadaan-daanan niya lang. Itong pulubi na si Lazaro, wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Itong mayamang ito ay walang pakialam kahit makakita man siya ng mahirap, pulubi, may sugat, ay wala siyang pakialam. Naalala ko po, may mga tao akong nakakausap. Ganito po ang pagkasabi. Yung mga taong dati ay nagsimula sa mahirap, pero nung yumaman na, ganito na po ang taas ng pananalita. Problema nila niya yan kasi kung ipinanganak silang mahirap, dapat mamamatay silang hindi mahirap. Pero kung mamamatay sila ng mahirap, kasalanan na nila yan. Yan po. Hindi kasi sila nagsikap. Hindi sila kasi nangarap. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman po lahat ng tao ay nagkaroon ng magandang buhay. Marami pong mga tao na nagsumikap mula po sa kahirapan. Nagsumikap pero sadyang kabiguan po ang naranasan at ang Diyos lang po ang nakakaalam kung bakit kabiguan pa rin ang naranasan sa gitna ng ng pagsusumikap na umunlad. At itong si Lazaro ay isa po doon sa mahirap. Grabe po ang naranasan ni Lazaro. Alam niyo po yung illustration, yung sa imagination natin, yung ginagawa ni Lazaro, nakalupasay siya doon sa pintuan ng mayaman. Pintuan o pwedeng gate ito kasi ang isang mahirap at pulubi may sugat pa, hindi po ito makakapasok hanggang doon sa may pintuan ng bahay ng mayaman. Malamang ito ay nasa labas ng gate, sa pintuan ng gate, At ang ginagawa ni Lazaro doon, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman.
Kapag inisip natin nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, pwedeng si Lazaro ay doon sa ilalim ng mesa, pero hindi eh. Ang mga mayayaman, yung kanya lang mga pagkain na sobra-sobra ay nilalagay po nila sa basurahan. Sa panahon natin ngayon, ang aking imagination ay si Lazaro. Kahit nakalupasay siya doon, siguro ay unti-unti siyang tawag dito, lumalapit doon sa basurahan para kuhanin yung itinapo na pagkain sa basurahan at yun ang kanyang kinakain bilang isang pulubi. Ano po? At si Lazaro ay nakalupasay. Parang wala na siyang lakas na tumayo. Kaya siguro yung kanyang ginawa na paglapit doon sa pinagtapunan ng mga pagkain ay hirap na hirap siya. Siguro gumagapang, ano po. Tapos, nilalapitan pa siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Sorry po ha sa mga kumakain. So, ibig sabihin, itong buhay ni Lazaro ay hindi ganun kadali. Marami kasing mga pulubi na nakakapaglakad, paruot pa rito, nakakapanghingi ng nagpapalimos, yan. Nangihingi ng mga barya-barya pagkain sa mga tao. Pero ito si Lazaro, nakahimpil na lang siya sa isang lugar doon sa labas ng pintuan ng mayaman. At yung aso na kasama niya, dinidilaan yung kanyang sugat. So ito si Lazaro ay sugatan. Siguro kapag nakita ito ng mga tao ay madidiri ang mga tao sa kalagayan ng pulubing ito na si Lazaro. Hanggang sa dumating ang panahon dito sa verse 22, sabi po dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at inilibing. Yan. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Marahil ang Panginoon lamang ang nakakaalam at nakakakita sa puso ni Lazaro. Kahit siguro si Lazaro ay pulubi, sugatan, nakakadiri, may amoy, mabaho ang singaw ng kanyang katawan, baka hindi na ito naliligo. Kasi pag inimagine mo sa ating isip, ang isang pulubi na gumagapang na lang kasi nakalupasay, hindi siya makatayo, ano po. At ang kanyang inaasahan na lang ay yung mumu. Yung mga sobra-sobrang pagkain ng mayaman. Di po ba kapag ang mga mayaman may mga sobrang pagkain tinatapon ito sa basurahan, halo-halo na po yan. Kung ano po yung mga uri ng pagkain na itatapon, ay hindi naman po ito nakasegregate na isa-isahin. Kundi lahat po yan ay halo-halo, rumble na, mix-mix na, kumbaga sa English. At siguro si Lazaro ay isa-isa niya pong pinipili yung pagkain na gusto niya, ano po. Grabe po, tindi ang kanyang pinagdaanan. At siguro ito si Lazaro, kahit sa ganong kalagayan ng kanyang buhay, kahit mumu na lang ng mayaman ang kanyang kinakain, kahit nakalupasay na lang siya sa lupa, kahit dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat, marahil si Lazaro ay may tunay na pananampalataya sa Diyos. At ito ang nakita ng Diyos, na sa gitna ng kahirapan ni Lazaro, hindi siya nagrebelde sa Panginoon, hindi marahil si Lazaro nag-complain o nagreklamo sa Diyos. At hindi rin si Lazaro nakapag-isip na magpakamatay na lang siya kasi hirap na siya sa buhay. Kundi si Lazaro ay tiniis niya ang sitwasyon niya sa buhay dahil meron siyang nakikita na pag-asa na kapag siya ay nakauwi na sa Panginoon, tapos na lahat ng kahirapan. Hindi na siya magtitiis sa pagkain na mula sa mumo ng mayaman, kundi kaginhawaan na wala ng kapantay, wala ng katapusan. Kasayahan, kaligayahan ng kanyang puso at ng kanyang buhay doon sa piling ni Amang Abraham sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nung namatay si Lazaro, namatay ang pulubi, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Grabe mga kaibigan. Anghel mismo ang sinugo ng ating Diyos. Para bang ganito, sunduin ninyo si Lazaro at dalhin sa aking kaharian. Di po ba? Parang
Ang galing, nakaka-excite, grabe. Ang Diyos talaga ay siya yung Diyos na hindi nagtatangi. Ito si Lazaro. Sa kahirapan siguro ni Lazaro, hindi na nga ito makapagbigay ng tithes and offering sa Panginoon, di po ba? Kundi siguro yung kanyang kaya na lang na ibigay sa Diyos yung kanyang panalangin. At yung kanyang karakter na, Lord, okay lang po, kahit ganito ng aking kalagayan. Basta wag mo lang akong pababayaan sa bawat araw. Yung aking pagmamahal sa iyo ay hindi magmamaliw, hindi magbabago kahit nasa gitna ako ng kahirapan na ganito. Marahil ganun ang panalangin ni Lazaro. At ang Diyos ay doon natitibag ang damdamin ng Diyos kapag nakita niya yung tunay na pag-ibig at pananampalataya ng tao sa Kanya. At nakita marahil ng Diyos sa buhay ni Lazaro. Kaya nung namatay, pinasundo siya sa mga anghel. Napaka-special ni Lazaro sa ating Panginoon. At ang nangyari naman sa mayaman ay nung siya ay namatay, sabi dito, namatay rin ang mayaman at inilibing. Sabi po sa verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Grabe po, yung mayaman namatay pero inilibing. Hindi pinasundo ng Panginoon sa mga anghel. Bakit? Kasi ibang destinasyon ang pupuntahan nitong taong mayaman. Walang iba kundi doon sa impyerno. Marahil itong mayaman na to ay nagpasasa sa kanyang kayamanan, nagpasasa sa kasarapan ng buhay dito sa mundo. Walang habag, walang awa kapag nakakakita ng tao na mahirap ang kalagayan. Marahil paglabas niya doon sa gate ng kanyang malamansyon, siguro na bahay, mayaman eh. Siguro kapag nakikita niya si Lazaro, wala siyang pakialam. Marahil may sinasabi pa siya against kay Lazaro, ano po? Pero nung namatay siya, diretso po siya sa Hades, sa lugar ng impyerno. Magkaiba po yung napuntahan nila ni Lazaro. Si Lazaro ay pulubi, nakalupasay na lang sa lupa, kumakain ng mga mumo mula doon sa pagkain ng mayaman, pero nang namatay, pinasundo ng Panginoon sa kanyang mga anghel para makapiling po sina Haring Abraham doon po sa paraiso ng ating Panginoon. At ito namang mayaman, nung namatay ay inilibing. At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Pag inisip po natin tumingala, ibig sabihin ang impyerno ay talagang nandito sa lupa at ang langit ay talagang nasa itaas. Kasi kung magkapantay ang langit at ang impyerno, ay hindi po titingala itong mayaman na ito. So ibig sabihin totoo talaga na ang impyerno ay nandito sa baba. Kung nasa ilalim man ng lupa ang impyerno sa panahong ito, ay ako'y maniniwala dahil ang mga bulkan nag-aapoy kapag pumuputok, kapag sumasabog. At itong mayaman ay tumingala. Kapag tayo po'y tumingala, ang unang-una nating naiisip ay kalangitan at ang Diyos na naroon sa kalangitan. Di po ba? So, yun po ang nangyari. At nakita ng mayaman. Natanaw niya sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro. Yung mahirap na lagi niyang nakikita araw-araw na wala siyang pakialam. Yung mahirap na nakalupasay sa semento, sa lupa, na ang kinakain ay ang mga mumo mula sa mayaman, sa hapag ng mayaman. Nakita niya kapiling ni Amang Abraham. Ngayon, nung nakita niya si Lazaro na kapiling ng Amang Abraham, sumigaw siya. Sabi niya, aba, kilala rin pala ng mayamang ito si Amang Abraham. Sabi ng mayaman, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. O, napansin nyo? Sa apoy na ito.
So, ibig sabihin, itong mayaman, ang kanyang destinasyon ay impyerno. So, kapag namatay ang tao, dito natin mapapatunayan na hinuhukuman na agad ng Diyos. Ang taga-impyerno ay taga-impyerno, ang taga-langit ay taga-langit. Sana po maunawaan ninyo mga kaibigan. Wala nang pangalawang buhay sa impyerno. O pangalawang kamatayan, wala. Kapag namatay ka, bubuhayin ka ng Diyos doon at wala nang katapusan na hirap yun. At ang tagalangit naman ay wala nang katapusang kaligayahan. Wala na rin kamatayan. Bakit? Kasi natanggap na ng mga anak ng Diyos na totoo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, na ang Diyos lang, ang ating amang Diyos lamang sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang pagmumulan ng buhay na walang hanggan. At ang Diyos ay totoo, tapat sa kanyang pangako na kapag tayo ay nakapagtiis ng lahat ng hirap sa mundong ito, dahil may sinasabi ang Panginoon sa kanyang salita, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. At yun ang naranasan ni Lazaro. Nagtiis, walang reklamo, pero patuloy ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Sa gitna ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan dito sa lupa. Ano pa po ang kasunod nito? Para daw palamigin ang kanyang dila. Grabe, pati ang dila ng mayaman. Siguro nag-uumapoy sa init. Ano po? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. O grabe, ano po? O ayan. Sabi ng mga bata, buti nga sa'yo. Hindi po ba may mga ganun pong ang mga bata? Minsan, naka-experience po ako, isang kamag-anak namatay, andun pa po ako, nakipaglibing. Medyo bata pa po ako ng mga panahon na yon. Hindi pa po ako nakalapit sa Panginoon, wala pa po akong tamang relasyon at panampalataya sa Diyos. Nagbubulong-bulungan yung mga matatanda doon sa inililibing habang naglalakad kami papunta po doon sa huling hantungan ng aming kamag-anak na rin pa rin yun. Sabi ng mga tao, buti nga sa'yo namatay ka kasi ang sama kasi ng ugali mo. Nung buhay ka pa, madamot ka, ni hindi ka man lang marunong tumulong sa iyong mga kamag-anak na naghihirap. O ayan, ngayon patay ka na. O nadala mo ba yung mga lupa mo? Nadala mo ba yung mga pera mo? Ganyan po ang salita. Napakatindi ang salita ng tao. Tapos yung word na, mabuti nga sa'yo namatay ka. O, di po ba? Pero kapag ang isang tao namatay at maganda po ang kanyang iniwan, yung legacy niya, kahit mahirap lang siya, alam niyo po yung hirap na ang tao, pero kapag may manghingi na kapwa mahirap ng asin, hinahati ang asin, hinahati ang asukal, hinahati ang bigas, hinahati ang isang pirasong kamatis. At yan po lahat ay nakikita ng Diyos. At kapag ang isang taong mahirap na ultimo yung kalamansi hinahati para ibigay doon sa kapitbahay, kapag namatayan, sasabihin ng mga tao, alam mo, ang taong yan na namatay, naalala ko pa, ultimo yung pangsaing niya, ibinigay na lang sa amin. Ultimo yung asin, puspuro, yung palito ng puspuro na 3 piraso, ibinigay pa sa akin yung 2 pirasong palito at yung isa lang ang iniwan sa kanya. At umiiyak ang mga tao kasi nangihinayang bakit namatay ang taong yon. Na kahit mahirap ay marunong makipagkapwa-tao. Marunong magmahal sa Diyos, marunong ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapwa. Yan po ang kaibahan ng 2 uri ng tao dito sa mundo. Tuloy po natin mga kaibigan. Kaya sabi po ni Amang Abraham, nagpasasa ka naman sa buhay nung nandiyan ka sa lupa. Hayaan mo nang si Lazaro ay maging maligaya dito kasi nagtiis naman siya ng kahirapan sa lupa. Parang ganun po, yung paraphrase ng paliwanag ni Amang Abraham dito sa mayaman. Sabi pa ni Amang Abraham, ngunit ngayon inaaliw siya rito. Wow, inaaliw si Lazaro.
Sa gitna ng kanyang hirap at pagdurusa na naranasan dito sa mundo, kaaliwan naman ang ibinigay ng Diyos sa buhay niya doon sa paraiso ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 28, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makakaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. Gusto ko pong bigyan ito ng malalim na kahulugan. Nung bata pa ako, kapag merong namamatay, lahat ng mga matatanda, lahat ng mga mananalangin, ang iba nagmumula pa sa ibang baryo kasi meron po talagang tinawag na tagabilang. Ayan. Nangunguna sa pagpanalangin. At idinadalangin sa lahat ng mga santo at sa Diyos, may binabanggit din sila, na patawarin ng Panginoon yung namatay, nakamag-anak o kung sino man yun. Ngayon, naunawaan ko. Kahit upahan pa ng pamilya ng namatayan ang lahat ng tao na marunong manalangin para yung nasa impyerno ay mapunta sa langit, sorry, wala na pong magagawa pa ang panalangin ng mga tao dito sa lupa doon sa namatay na napunta sa impyerno. Bakit? Kasi ang tunay na pagsisisi ay yung dito sa mundo na buhay pa ang tao. Kapag nagsisi siya ng kanyang kasalanan at isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, doon lamang makakapasok yung tunay na relasyon sa Diyos at tunay at totoong pananampalataya sa Diyos, at doon na maghahari ang Panginoon sa buhay ng isang tao na nagsisi ng kanyang kasalanan at totoong nagsuko ng buhay sa Panginoon. At kapag ang taong ito ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya sa Diyos at yung kanyang lumang buhay na punong-puno ng kasalanan ay kanya ng lubusang tinalikuran at sumunod na siya kay Kristo ng totohanan, nagpakatino, isinapamuhay ang salita ng Diyos, gumagawa ng mga bagay para mabigyan ng parangal ang Diyos, naging matinong anak ng Diyos, naging matinong tao. Kung dati man yan ay mamamatay, ang taong yan ngayon ay nagdadala ng buhay sa mga tao, buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil ginagamit na siya ng Diyos para ipakilala si Jesus na walang ibang tagapagligtas, Diyos Panginoon ang buhay ng isang tao, kundi si Jesus lamang. At kapag namatay ang taong yan, habang siya'y gumagawa ng mga bagay na makalangit at nag-iimpok siya ng kayamanan sa langit, kapag namatay yan, ay diretso po yan sa kaharian ng ating Panginoon. Pero ang isang taong makasalanan, kapag namatay siya, nadatnan siya ng kamatayan na nagpapatuloy sa kasalanan, doon naman po siya sa impyerno. At kahit ano pang gawin ng mga tao dito sa lupa para ipanalangin sa Diyos na siya ay dalhin doon sa langit, wala na. Kaya nga may langit at impyerno eh. Kasi kung pwede lang din naman pala, bakit pa po tayo nagpapakatino sa panahong ito? Bakit pa tayo nagpapakabuti? Bakit kailangan pa nating magbasa ng salita ng Diyos? Bakit kailangan pa nating magpaliwanag ng salita ng Diyos sa mga tao kung pwede lang din naman pala na ang taga-impyerno ay mapunta sa langit? Di po ba? Bakit kailangan pang mabayubay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Hesukristo? Bakit kailangan pa niyang tubusin tayo sa kasalanan? Bakit kailangan pang maranasan ng Diyos yung hagupitin siya na halos magkarne ang kanyang katawan kung pwede rin naman pala na ang mga makasalanang tao ay makapunta sa langit? Di po ba? Pero tandaan natin to, mga minamahal kong mga kababayan ko, mga kaibigan ko. Ang tunay na pagsisisi ay dito sa lupa habang buhay ang tao. At kapag nadatnan ng Diyos, o kapag dumating ang kamatayan sa isang tao at si patuloy na mumuhay sa kasalanan, pagkamatay ng taong ito, agad-agad 100% huhukuman na siya ng Panginoon. Diretso ang kanyang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga po itong mayaman eh. Kahit man lang yung daliri ni Lazaro, maisawsaw sa tubig at idampi sa kanyang dila kasi grabing init. Hindi po nagbibiro, hindi po nananakot ang salita ng Diyos, mga kaibigan. Katuwiran, katotohanan ang nais ng Diyos na marinig nating lahat.
na totoong may impyerno, totoong may langit, totoong may Diyos, totoong may dyablo. Dahil ang may-ari ng impyerno at naghahari doon, ang pinaka-leader doon, ang presidente doon, ay walang iba kundi ang dyablo na si Satanas. Kaya mga kaibigan, nawa po ay unawain talaga nating mabuti ang salita ng Diyos sa bawat araw na ating binabasa. Hindi po natin ito babasahin sa isang tao para may reporting tayo sa church na meron tayong binasahan, meron tayong binahaginan ng salita ng Diyos, meron tayong nasulwin. At isusulat natin sa papel na ngayong araw 3 tao na sulwin ko dahil kailangan ko ang reporting doon sa leader ko sa church. Sa Diyos po tayo mag-report sa bawat araw mga kaibigan. May patakaran po ang lupa, may patakaran ang langit. Pero sa Diyos po tayo mag-report araw-araw. Huwag po nating ilagay yung puso natin sa reporting natin dito sa lupa. Doon po sa langit tayo mag-report at sa bawat bagay na ginagawa natin dito sa lupa. Tiyakin po natin na ang ating faithfulness, ang ating pagsunod at ang ating pagmamahal ay sa ating Diyos lamang. Hindi nangunguna yung ating faithfulness at pagmamahal sa ating mga leader dito sa lupa. Higit sa lahat sa Diyos muna. Mangibabaw ang ating pagsunod, pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ginagawa natin ang bawat bagay na gusto nating gawin para maparangalan ang Diyos. Sa pagsasolwin, sa pananalangin sa mga may sakit, sa pagtulong sa mga mahihirap, kahit naghihirap ka, pero tumutulong ka. Ang motibo yan ay para sa Panginoon. Dahil mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. May malasakit tayo. Kapag nakita ng Diyos ang motibo ng ating puso na tama, kikilos at kikilos, gagalaw at gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa ating ginagawa at sa mga tao na ating binabagi na ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, 2 bagay lang ang hindi natin alam. Ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus at ang kamatayan ng katawan ng tao. Kaya maging alerto po tayo. Tuloy po natin ang ating binabasa. Sabi ng Panginoon, ang taga-impyerno ay hindi makakapunta sa langit at ang taga-langit ay hindi rin makakapunta sa impyerno. Sabi po sa verse 27, at sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paroroonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Dito po tayo papasok sa salita ng Diyos. Kaibigan, kababayan ko, kapatid, kapag may mga tamang anak ng Diyos na natatagpuan ka, ikaw man ay nasa kalsada, nasa mall, pinuntahan ka man sa bahay mo, kapag ang mga taong yan ay totoong sinugo ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-atubili, huwag mong isara ang pintuan mo. Kapag si Jesus, ang Diyos na dala-dala nila, at kinikilala nilang ito ang tagapagligtas, huwag mong isara ang pintuan mo, huwag mong isara ang pintuan mo. Huwag kang magtago, huwag kang magalit, huwag kang tumakbo papalayo sa kanila. Pasalamatan mo dahil ang Diyos ang may kagustuhan na papuntahin sa iyo ang kanyang mga anak na pinili at tinawag para bahaginan ka ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi gusto kang iligtas ng Panginoon mula sa kapahamakan. Nais ng Diyos na hindi ka mapunta sa impyerno at ang pangarap ng Diyos ay makarating at makauwi ka sa kanyang kaharian sa langit. Ngayon, kung magmamatigas ka at hindi mo tatanggapin ang mga taong ito na ang dala ay balita na maganda para sa iyo, balita ng kaligtasan, ibig sabihin, hindi ang mga taong yan ang nireject mo,
kundi ang Panginoon na may dalang magandang balita ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na nais niyang matanggap mo. Ngayon, kaibigan, kapag nireject mo ang offer ng Panginoon sa buhay mo, pagdating mo sa impyerno, tiyak sasabihin mo, iiyak ka ng sobra-sobrang iyak at pagsisisi at sasabihin mo sa iyong sarili, sana pala pinapasok ko na sa tahanan ko, sana pala pinakinggan ko yung mga taong yun. Dahil kung napakinggan ko sila, hindi sana ako napunta sa impyernong ito. O di po ba? Pero sabi nga po ng kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Magsisi ka man, kaibigan, doon sa lugar ng impyerno, wala ka nang magagawa pa, kundi ang pagdusahan ng walang katapusan ang iyong pagtalikod at pag-reject sa Panginoon. Tuloy po natin. Sabi po dito sa verse 30, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, kasi sabi po dito ni Abraham, andyan ang mga, sabi ito, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Pero sabi po ng mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Purihin po ang Panginoon. No choice po ang tao. Binigyan po ng Diyos ng free will para makapamili ang tao. Langit o impyerno, makinig o rejection. Ang galing nga po ni Lord sobrang mabait. Nagbigay pa ng chance sa tao. Noong ang Panginoong Hesus ay namatay at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na muli. Itong si Tomas ay hindi po siya maniniwala na buhay na ang Panginoon hanggat hindi na ipapasok ang kanyang mga daliri sa butas ng mga kamay ng Panginoon sa pamagitan ng pako nung siya ipinako sa krus ng Kalbaryo. Maraming mga tao ngayon ang to see is to believe. Wala na pong sinabi ang Panginoon na sa kanyang muling pagdating ay aapak siya dito sa lupa. Kundi ang iniwan ng Diyos ay ang kanyang salita upang ito ibahagi sa mga tao na wala pang tamang relasyon at tamang pananampalataya sa Diyos. Sa pamagitan po ng mga propeta na kinasihan ng banal na Espiritu Santo, kaya po nila naihayag ang katotohanan at ang mensahe ng Panginoon. Ngayon, mga kaibigan, ang tanong po dito, kung si Jesus nga ay hindi pinaniwalaan ng mga tao nung panahon na siya nagbabahagi ng kanyang mga salita dito sa lupa, hayag-hayagan nakita ng mga tao ang kanyang mga himala na ginagawa at mga dakilang bagay. Yung panahon na gumawa siya ng himala sa kasalan ng ilang drum na tubig ay kanyang ginawang alak. Ang mga patay ay kanyang nabuhay. Si Lazaro nakalibing na, yung isang Lazaro ay nakalibing na kapatid ni Maria, ay muling binuhay ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig kay Lazaro. Yung mga inaalihan ng mga masamang espiritu, napakaraming mga demonyo ng espiritu, pinalayas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, tinaboy doon sa mga baboy. Ano po? Ang daming ginawa ng Panginoon. Ang daming pinagaling. Ang mga bulag ay nakakita. Ang mga hindi nakalakad ay nakatayo at naglakad. Ang mga bingi ay nakarinig. Ang mga paralitiko ay nakagalaw ng normal. Hayagan sa mga tao ng panahon na yun. Pero anong nangyari? Naniwala ba sila kay Jesus Christ na ito ang Diyos? Yung mga tao na nakakita ng harap-harapan ng ginawa ng Panginoon dito sa lupa, ay sila po yung mga tao na sumisigaw, ipako sa krus, Jesus! Ipako sa krus, Jesus! Patayin, ipako. O di po ba? Ultimo yung kanyang mga disciple ay nagkaroon ng spirit of doubt. Nung si Pedro ay tinatanong ng mga tao, di ba kasama ka niyan? Itong nagpapasa ng krus. Anong sabi ni Pedro? Hindi ko siya kilala. 3 beses pa.
Samantalang si Pedro, kitang-kita niya lahat ng himala ng Panginoon. Dito, sa buhay ng mayaman, gusto niya, buhayin muli ng Panginoon si Lazaro para puntahan yung kanyang mga kapatid upang hindi na maranasan ang buhay doon sa impyerno. Pero wala na. Kung si Jesus Christ nga, hindi pinaniwalaan ng tao, ng panahon na yon, how much more si Lazaro? Baka sabihin lang ng mga tao, ay, yan yung dating pulubi. Sugatan nga yan, dinidilaan na nga lang ng aso yung yung mga sugat yan Baka may tumulong na politiko, pinagamot yan. Kaya, naging maganda ang kanyang katawan. Dahil ang tao may kanyang isipan Kaya mga kaibigan, magpasalamat tayo kasi may iniwan ang Panginoon, ang kanyang salita, ang mga propesiya ng mga propeta mula kay Moises, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. At salamat sa Diyos dahil iniwan niya ang banal na Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa atin at nagpapaunawa sa atin ng mensaheng ito walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw natin itong tanggapin at ayaw nating paniwalaan at ayaw nating maniwala na si Jesus ang tagapagligtas, Diyos at Panginoon ng ating buhay, ay sorry na lang. Mas gugustuhin mo pa ba sa impyerno na kasama nung mayaman na walang puso, walang habag, walang awa sa isang pulubi na si Lazaro? At magkasama kayo doon na maglangoy-langoy doon sa gitna ng apoy ng impyerno? O mas papangarapin mong sundan si Lazaro doon sa langit? Pero may requirements. Kailangan isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Pagsisihan mo ang kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo. At tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At mamuhay ka na ng tama, malinis, totoo sa harapan ng Panginoon. Para maranasan mo rin ang naranasan ni Lazaro. Ngayon, kung ayaw mo ng hirap, dahil mahirap naman ang ginawa ni Lazaro. Samantalang ang buhay dito sa mundo, madali lang Makautang ka sa Bombay, makakain ka na ng masarap. Makapangluko ka, makakain ka na ng masarap. Kung mayaman ka naman, magparami ka lang ng negosyo mo at mga kayamanan mo. Magtatamasa ka na sa sarap. Bakit naman dadaan pa ako sa napakahirap na makitid na daan? Ang dami-dami doong napakahirap. O di po ba? Diyan po itetest ng Panginoon ng ating mga buhay. Kahit mahirap ka at ayaw mong sumunod sa Panginoon, mapupunta ka pa rin sa impyerno dahil ang kahirapan ng tao ay hindi yan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kahit mahirap ka at may tamang relasyon ka at tamang pananampalataya kay Kristo, ay yan ang magiging daan papunta sa buhay na walang hanggan. Pero kung naghihirap ka na tapos si Satanas pa ang Diyos mo, ay sige, doon na kayo sa impyerno lahat. Kung ang pinipili ng tao ay maalwan na buhay at maluwang na daan dito sa mundo, pababayaan tayo ni Lord. Bakit? Binibigyan niya tayo ng free will kung saan tayo mamili. Kung saan tayo dadaan. Dito ba sa makipot na, grabe naman itong makipot na daan. Andyan ang problema. Andyan ang mga pagsubok. Andyan ang kalungkutan. Andyan ang kasawian. Kaya natin yan. Yes, kaya natin yan, mga kaibigan. Bakit? Habang tayo'y dumadaan sa makipot na daan, ang Diyos ang nasa harapan natin, nililinis niya ang ating nilalakaran at binibigyan niya tayo ng ilaw doon sa punto ng madilim na bahagi ng ating buhay. Pero ang dulo ng makipot na daan ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano naman, si Nanay Riley kung 61 years nang naghihirap? Ano naman kung si Nanay Riley ay dumadaan sa mga breast cancer, kung ano-ano pang mga sakit? Ang katawang lupa na to, babalik lang din sa lupa. Ang mahalaga dito, yung kaluluwa ko makauwi sa kaharian ng Panginoon. Matindi po ang training ground natin dito sa lupa. Nag-aagawan ang Diyos at si Satanas. Kapag hawak na ng Diyos ang tao, ito si Satanas, pasundot-sundot patukso-tukso. Sigurado ka,
Hindi ako maniwala sa alam niyo yung mga pandaraya ni Satanas, ganito eh. Imposible na maka-Diyos ka. Dati magkaklase lang tayo eh. Magkaklase tayo sa inuman, magkaklase tayo sa scam, magkaklase tayo sa sugalan, magkaklase tayo sa chismisan. Tapos ngayon, sasabihin mo, anak ka na ng Diyos. Sige nga, patunayan mo sa akin. O di po ba? Si Satanas, hindi naman po yan agad-agad pumapasok sa buhay ng tao. Pasundot-sundot yan. Kapag nakikita ng Diablo na talagang, ay dito na talaga ako sa Panginoon, gagawa at gagawa siya ng paraan para bawiin ka sa kamay ng Diyos. Meron po tayong dyan, panakit kay Satanas. Kapag nanunukso-nukso na si Satanas, sabihin natin, dahil binigayan ng Diyos ang kapangyarihan sa atin, harapin mo si Satanas, sabihin mo, ikaw na Diablo ka, ikaw na Satanas ka, na ginugulo mong aking isipan, ngayon din ay pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon, Diyos ng aking buhay at aking tagapagligtas. Alam niyo mga kaibigan, yan ang Diablo, Satanas. Pag narinig yan ang pangalan ng Panginoong Jesus, para pong tumatalsik yan, namimilipit sa sakit, sabi po ng Panginoon dito sa Biblia. Kaya bilang mga anak ng Diyos, maging matapang po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangan araw-araw cover tayo ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kaya nga po may prayer tayo, Panginoon, pakabalutan mo po ako ng banal mong dugo. Bakit? Kailangan natin yan para hindi makagawa ang Diablo sa ating mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. Ngayon mga kaibigan, nawa po itong salita ng Diyos dito po sa ating binasa sa buhay ni Lazaro at ng pulubi. Nawa po ay meron tayong nakuha. Nawa po ay nakita natin ang kaibahan ng buhay ng isang tao na makasalanan at nagsusumikap na tao para sa kaligtasan at may tamang relasyon sa Panginoon. Nawa po mga kaibigan, wag po natin gawing biro at gamitan pa natin ng pagka-pilosopo ang bagay na to. Tandaan po ninyo mga minamahal kong kababayan. Kapag namatay na ang isang tao at napunta na sa impyerno, sige, doon niya sa gawin ang pilosopo niya. Pilosopuhin na niya doon sa Satanas, wala na siyang magagawa. Kahit pa ulit-ulit niyang gusto mamatay, wala na siyang kamatayan doon. Bakit? Kasi yun po ang itinakda ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay napunta sa impyerno, wala na ring kamatayan. At ang taong nasa langit ay wala na ring kamatayan. Buhay na walang hanggan, maligaya, masaya lahat. Pero sa impyerno walang saya doon. Siguro pag in-imagine natin, siguro yung mga hiyaw, yung mga ay, Diyos ko, tulungan mo ako, siguro nababanggit ang Diyos. Ay hindi na yun maririnig ng Diyos. Hindi na tinatablan ang Diyos doon. Kung bagamat naiiyak ang Diyos dahil hindi mo siya tinanggap dito sa lupa, wala nang magagawa ang Panginoon. Bakit? Kasi yun ang itinakda. Yun ang itinakda ng Diyos. Kaya mga kaibigan, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa salita ng Diyos na siyang nagpapaunawa at nagpapaliwanag sa atin habang andito pa tayo sa lupa. Salamat sa Diyos na tayong lahat ay susunduin ng Panginoon para dalhin doon sa kanyang kaharian. Na lahat tayo nakaranas ng grabing hirap dito sa mundo. Sa langit po, aaliwin naman tayo ng Panginoon na kagaya po ng pulubi na si Lazaro. Purihin po ang ating Diyos sa oras na ito mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kababayan ko. At itong ating tinalakay ngayon, atin pong inaalay sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilan, kapangyarihan, kabanalan na tanging para sa Panginoon lamang, sa ating amang Diyos na sa kalangitan. At ang lahat ng ito ay pinapasalamatan natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' mighty name. Amen.